Maghahanda tayo ngayon ng ating mga itatanim na gabi at saka Singapore. Ito po yung ating ginagawa na maghukay tayo ng paglalagyan natin ng gabi para malapat na yung kanyang paglalagyan. Yung bunga niya ay talagang makakagalaw ng maayos later on kapag lumaki na siya ng lumaki. But then, kailangan pa rin itong gamasan. Halimbawa, after a month or two, kapag nakita mo na kung saan ay mayroong mga tumubong mga damo dyan sa kanyang paligid. Pero yung pagbubungkal, ay makikita mo na parang unnecessary na kasi ano na yan, nabungkal na yan yung kanyang paligid. So yung kanyang laki ng buta siguro, kahit ano lang, 1 foot by 1 foot. So, yung diameter niya is 1 foot. Pwede. So, gabi ito. Yung ko tinanim sa gilid ng aking ginawang trellis. Dahil sa later on, partly nagdi-design na rin ako ng farm. Isama natin itong area na ito para na hindi siya maging kahagaw ng gabi sa kanyang paglaki. Tapos pwede pa siyang palipot-libutan. Nasa tabi naman ito ng magiging fish pond later on na maliit na at the same time water reservoir. So meron talaga siya magiging source of water dyan dahil nasa kilid siya. Ayan, limits. Alright. And then haputin yung mga tinabas. Ilagay doon sa isang lagayan ng mga damo na tinabas. At doon napatutuyuin. At yung pwedeng i-compost, i-compost. Tapos yung namang natuyo na at pwede siyang mabuhay kung hindi mo siya susunugin, ay susunugin yun para na talaga totally patay siya. Diyan natin tayo dyan. Yan. So, just imagine later on kung ano ang itsura niya dyan. Nagdagan ko na rin yung isa kasi parang masyadong malayo yung agwat. Ayan. Okay. Ito naman sa kabila. Masayuti pa rin yan. Nakalagay dyan. Sana naman umulan katapos ng itanim ito. Okay. Ayan. So maganda yan kapag may sayuti sa taas, tapos sa baba ay merong gabi. Yan, paligid pa rin ng fish pond. Lagyan natin. Ito naman, wala na itong sanga yung ating nilagay, kundi bunga na lang ito ng gabi, kaya hindi